Isa! Dua! Go! Duterte! 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 Parami ng parami, buong Pilipinas partner ang mga pre-rally at mga pagkilos para ipakita nga ang suporta kay former President Rodrigo Roa Duterte. Labi na sa atong mga kaigsuunan diha sa Mindanao. Napanood ko yung sa Leyte, sa Tacloban ba yun? O sa Ormoc, sa lugar nila Congressman Richard Gomez, no? At sa lahat pa ng mga kababayan natin dyan sa Visayas at sa Mindanao at maging dito sa Metro Manila at sa Luzon ay mga pagkilos po bilang pagsuporta sa dating Pangulo at kaugnay niyan ay makakausap natin ang ating mga kapatid na tausug, no? Na nagsagawa rin ng malakihang aktibidad nitong nakaraang gabi. Walang makakasama natin ngayon via Zoom si Ayman Zabar Ladjali, isa pong tausug vlogger at isa pong tausug youth leader, at si Nur Reyes Omar, co-convener po ng Volunteer o Pag-uli Bukid Kan FPRD at isa rin pong leader ng kabataan. Mga kapatid, magandang gabi. Welcome sa ating palatuntunan. Napapanood po kayo buong mundo. Hello po, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh at magandang gabi sa ating lahat at saka sa ating mga tagapanood. Ako po si Nur Reyes Omar, isa po sa co-convener sa pinaka-recent ginawa namin na gathering of supporters of former President Rodrigo Roa Duterte. Assalamualaikum. Kapatid, si Ayman naman, good evening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening sa lahat ng mga nanonood dyan. Ako po si Ayman Zabar Ladjali, Toto Bars po. Isang tausug vlogger and tausug youth leader po. And ako po yung kita natin sa video na nag-viral sa mga social media platforms. So, sa rally naman po dito sa video. Unahin ko na si Ayman, partner. Ayman, nag-viral yung video mo, no? Noong nakaraan at na-cover yan ng ilan na local news sites at nagpapakita ng matinding suporta ng mga kapatid nating tausug kay former President Rodrigo Duterte. Pwede mo bang ikwento, balikan natin yung gabing yon kung saan marami sa ating mga kapatid ang nagpakita ng suporta? Opo, sa mga gabing yun po, ang aim namin as tausug po sa rally na yon is pinamagatan namin na pag-uli ng buddi o sa atin ay parang binibigay namin ulit ang ibinigay sa amin ni Pangulong Duterte. Sa mga oras na yon, sa mga panahon na yon, kami ay nagtipon-tipon lahat ng mga tausug na handang ibigay ulit sa kanya ang ibinigay niya sa aming utang na loob. Yung buddi po doon is utang na loob po ang ibig sabihin doon. So kaming mga tausug, kapag ikaw ay isang binigay mo sa amin, ang karapat-dapat na parang ikakaganda or ikakabuti sa amin, kahit anumang mangyari, ay kami ay susuporta hanggang sa kamatayan po. Ganun po kami mga tausug. Yan po ang aming paninindigan. Yan po ang aming dedikasyon bilang isang tausug. Ganun po kami. Thank you, sir. Si Nur naman, bakit ba malapit sa mga kapatid nating tausug si former President Rodrigo Duterte, considering ilang beses na siyang nakabisita dyan sa inyong lugar during his time, sir? Well, sir, again, magandang gabi po sa ating lahat. Actually, kung pag-uusapan natin kung gaano kalapit ba ang ating mahal na former President Rodrigo Roa Duterte sa mga tausug, I think in all of the provinces, without prejudice, siya po yung pinakaunang presidente sa history na 19 times na bumisita dito sa Sulu. And apart from that, siya yung nagdala ng solusyon. Siya yung naging tulay para yung mga local leaders namin is magkaroon ng direct access sa ating national government in terms of eliminating and combating the local terrorism dito sa probinsya ng Sulu. Kasi yun ang isa sa ang biggest factor na nag-hamper sa progress and development ng probinsya namin. Kaya bakit sobrang lapit ng mga tausug? Kasi nakita namin yung sinseridad. Nakita namin that he was with us. He was one of us. He didn't come to Sulu
as a president, but rather he visited Sulu as also as a member of the community. So yun yung na-feel namin. Kaya everyone was so grateful for the efforts that he did and also the help that he has given sa probinsya ng Sulu. Yung effect, yung effect ng Task Force ELCA or Task Force L, nagkaroon ng venue kung saan lahat ng government agencies, including non-government agencies, is nagkaroon ng venue kung paano matutulungan yung problema na kinakaharap ng probinsya ng Sulu. Kaya very recent, nung nakita namin yung nangyari, sabi namin there is a need to show that that Tausug is not just on the receiving end, but rather gusto rin namin maibalik kung gusto namin maipakita na grateful kami sa mga bagay na nagawa niya para sa probinsya ng Sulu. Kasi just to share very quick lang, ang Sulu sobrang gulo dati that at 6 p.m. kailangan nakauwi na kami ng bahay. And now, siguro nakita nyo rin sa mga ibang mga article, umaabot ng 1 a.m. up to 2 a.m. nasa labas yung mga tao ngayon. As a matter of fact, when we conducted the activity yesterday, last night, we actually planned that for only 1.5 day. So ganun lang namin katagal pinano, pero yung outcome, we never expected the outcome kasi we are still working with the traffic in the police. Ano ba yung total estimate ng crowd namin kagabi? But right now, we are already looking at almost 30,000 attendees sa ginawa naming gathering of supporters of former President Rodrigo Roa Duterte na ginawa namin kagabi. We were only expecting for 500 to 1,000 attendees. Pero grabe, total traffic stop ang nangyari sa buong munisipyo ng Jolo dahil sa ginawa naming pagpapakita ng suporta sa ating mahal na former president, and without political color yon. We were so focused on showing that we are grateful for the things that he has done for the province of Sulu. Ayaw namin mabahira ng politika. Ang gusto lang namin is maipakita namin that President Duterte was a great leader and a great president for the people of Sulu. So yun po. Sir, yung po ba ang sinasabi nilang masamang tao, mamamatay tao, na kayo, mga kapatid natin sa probinsya ng Sulu ay isa sa mga matinding natulungan considering na napakalayo po ng inyong lugar, ng ating lugar, dito po sa Imperial Manila, sir? Well, pagdating sa mga ganyan, sabi nga ni President Duterte sa isang hearing na guilt is personal. So I cannot confirm nor deny such actions, but sa amin, when it comes to those, kumbaga yung mga paratang na yun, I leave it to the people who are in charge of that. Pagdating sa mga kaso pataya, murder, we leave it to the justice system. We have a working justice system. We leave it to them. As a regular citizen of Sulu, I don't want to speculate or make any judgment. But the fact of the matter is that naging peaceful ang probinsya ng Sulu. Some would even call it a miracle, because for all those years in the past, Sulu has been labeled as a province with what do you call this, an overwhelming presence of terrorist group. So in a snap during the adminin natin, it didn't happen overnight. But during his term, it was only during his term wherein we saw a sincere commitment that this particular president, this old man who came to the province of Sulu, brings with him a sincere commitment that he wants to help, he wants to rid Sulu of terrorism, he wants progress and development to start coming in. So yun ang nakita namin. Kaya sa lahat ng nagsasabi na mamatay tao, magsampa sila ng kaso. We leave it to the justice system. Who are we to judge? I mean, we can't talk about things that we are ignorant of. Kaya sabi na, the law does, the ignorant ones, kumbaga parang hindi excuse siya isang ignorant na ignorant siya sa law. So hindi yun siya maging excuse. So for me personally, wala akong alam sa law, and it's not my job to drop any judgment on particular legal matters. So kung merong tingin nila nakita si Duterte, let him be tried in the local court. But when the fact that you say a murderer or what, people cry when he talks. How can you say something na parang murderer itong mamatay tao, walang pakialam sa masa? My God, have you guys seen the videos wherein pag nagsasalita sa umiiyak yung mga tao? And personally, in 2016, during Grand Rally niya sa Luneta, nandun ako, I was present. So kung parang I was one of the thousands, if not hundreds of thousands, who was present and Balikan lang natin mamaya si Sir Noor. Dito tayo kay Sir Ayman. Sir, ano ang naramdaman mo, na mapanood mo sa balita
na ganun ang sinapit ni former President Rodrigo Duterte? Balikan natin mamaya yung ating mga panauhin, considering partner na sila ay nagmula pa sa probinsya ng Sulu, no? At baka challenge din sa ating mga kapatid doon ang internet signal. Balikan ko lang si Sir Noor. Sir? Yes po. Yes, sir. Yun ang akin, sir. Pagdating kung gusto ko lang bumalik sa tanong mo, when they talk about kung mamatay tao ba si President Duterte, magsampa sila ng kaso. Let's not be the judge to that. But when it comes to his performance as a president, it was felt, and we enjoy the result of those sincere commitment na dilala niya sa amin dito sa probinsya ng Sulu. We couldn't thank him enough with the things that we do right now. So again, yung kagabing activity namin, we reached almost 30,000 people. I'm not being exaggerated, because if I was exaggerated, I would say 50,000. But the mere fact that we saw aerial shots of the people who attended and came out at 9 p.m. during those times before President Duterte came to presidency, hindi namin yung nagagawa. Hanggang 6 p.m. lang kami, nakauwi na kami sa bahay. Kagabi mula 9 p.m. hanggang 11:30 p.m. nasa labas kami. Kasi bakit? Wala na kaming kinakatakutan ng mga kriminal, wala na yung banta ng terorismo, na makayapa na ang probinsya ng Sulu. Okay, si Sir Ayman naman, sir. Based sa reaksyon ng mga kababayan natin, mga kapatid natin tausig, masasabi ba natin na ang mga kapatid natin tausug ay galit sa sinapit ngayon ni former President Rodrigo Duterte in this current administration? Base po sa sa mga nakikita nating mga videos online, sa mga interactions ng mga tao sa comment section, siguro masasabi ko na ang mga tao ay galit sa mga in terms of makukulong siya, ganyan. So sa aming mga as tausug, for me, in my own opinion, siguro masasabi ko na hindi naman ako sigurado sa parang naggalit ako or parang gusto ko na may gawin ko ganito ganyan. Yung sa akin yung ay parang dapat gawin natin kung anong dapat ng justisya or ipaglaban natin kung ano yung kami na naramdaman namin ang pagtulong ang mga ginawa ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. So siya po yung nagbigay sa amin ng ilaw upang makita namin ang daan dito sa Sulu. Dahil nakikita po natin kapag Sulu na ang pinag-usapan, more on yung nakikita natin sa mainstream media, more on sa mga terorismo. Ganyan. Yan yung mga bad images, which is we need to showcase what is the other side ng Sulu. So alhamdulillah, with the help of our former President Rodrigo Duterte, ginawa niya po ang kanyang mga dapat gawin bilang isang presidente na i-change, baguhin kung ano ba ang nasa sa Sulu na in terms of parang mga things na bad mindsets which is people are showcasing to the world, ganyan. So basically, yung mga tao kasi dapat yung mga mindset natin are dapat open tayo, ganyan. So kami mga tao, so kapag yung mga tao o yung isang tao ng parang advocacy, no? So advokasya ng isang tao na parang nakikita namin na siya parang may dignidad at mag-isang salita. Ganyan talaga yung mga tao. So, alhamdulillah, sa mga years na lumipas, no? Sa mga years na naging presidente si Duterte, alhamdulillah, yung Sulu ay naging peaceful na. Although, sabi nga ni Kuya Raes kanina, walang overnight na pangyayari na parang isang kisap mata, magkakaroon na kaagad ng ganito. So, it takes process, no? Dapat may proseso tulad ng ginawa ng ating Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte. So, lahat ginawa niya para sa atin, para sa amin. At kung ating mga past 4 years ago, siya yung isa sa mga pumunta dito sa Sulu nung mga pagkakataon na parang may mga things na parang hindi maganda sa social media, sa mga platform. Pumunta siya dito at hinalikan niya mismo yung ultimo na floor, ground floor ng Sulu,
upang ipakita lamang sa mga tao na siya ay mayroong sincerity sa kanyang puso, na naniniwala siya na ang Sulu, ang Pilipinas, ay dapat talaga may bagong Pilipinas. Parang siya yung tunay na magpapabago sa Pilipinas dahil yun, nandun sa kanya yung sincerity, nandun sa kanya yung parang pagiging presidente na ipapakita niya sa gawa ang kanyang mga salita. Yan ang dapat talaga sa isang presidente. Para sa akin po, kasi hindi naman lahat siguro ng mga tao ay may kanya-kanya tayong opinion, no? So, sa nakita namin, grabe yung ginawa na sa Sulu. Binago niya lahat. Yun lang. Maraming salamat. Mga Ginoo, magandang gabi, si Admar po ito. Gaano kahalaga na yung tinaguriang Land of Promise dyan sa Mindanao ay hindi lang basta nagiging parang nakasanayan na ng mga national officials na lagi pinapangakuan, parang ginawang literal na puro promise na lang ang kanilang sinasabi para dyan sa Land of Promise. Kaibahan dito po sa naging presidente, kauna-unahang presidente ata, na talagang taga dyan sa Mindanao, and sa mga susunod pa na mga administrasyon, gaano kahalaga na dapat priority din ang Mindanao, kasi kung di alam ng ating mga kababayan yung mga resources, mga minerals dyan sa Mindanao, minsan ang nakakabenepisyo lang yung nandito sa Imperial Manila. Malaki ang contribution sa ekonomiya mula Mindanao, pero pagdating sa paghahati-hati, minsan naiiwan ang Mindanao. Unahin muna natin si Omar. Yes, Sir Admar. Admar po, Admar. Sir Admar, actually, napakagandang tanong po yan. Pagdating sa bagay na ganyan, hindi yung Sulu po, hindi naman sinasabi namin na kailangan kami prioritize dahil dati kami magulo or we are left behind in terms of development. Pero ang gusto lang din namin is, when it comes sa mga pangako, hindi pwede napapako na lalagi yung mga pangako. Ang kailangan natin is, once you have to walk the talk. You have to walk the talk. So if you promise something, you have to act on it. And President Duterte did just that. Kung parang kung ano yung pinangako niya sa amin, ginawa niya. I remember during 2018 conflagration wherein sobrang dami ng bahay na nasunog, halos isang barangay ang nasunog. Pumunta siya dito personally. And he said, ano bang problema? Bakit hindi naagapan yung sunog ganun? Kasi kulang ng fire truck. Sabi na, give me few weeks. Give me few weeks, magpapadala ako ng fire truck dito. Few weeks later, andyan yung fire truck. Pinalahan ng fire truck, dinagdagan yung fire truck. Apart from that, when it comes to revenues and other resources, that's actually true. Lingid sa ating kaalaman na Mindanao is providing almost majority of natural resources and other, let's say, economic resources. Malaki yung contribution ng Mindanao. Kaya nga, di ba, sinabi ni President Duterte, what if ihiwalay na lang ang Mindanao? Marami umalma yung humihiwalay kasi they know for a fact that Mindanao can stand on its own. It can stand on its own with the resources that it has. So, kailangan lang namin, kumbaga parang yun yung mga untapped resources na meron ang Mindanao. Ngayon, if I can't speak on other provinces, what I can only speak about is the province that I love, that I live, is Sulu is some sort of gateway of economy in Zambasulta. Zamboanga, Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi. Kaya nung naging peaceful ang Sulu, it wasn't just a peaceful environment for the province of Sulu, but rather kasama na yung Tawi-Tawi at Basilan and Zamboanga. Kasi bakit? Every time magulo ang Sulu, merong mga remnants kasi. May mga remnants na papunta sa ibang probinsya, kagaya ng Basilan, Tawi-Tawi, in Zamboanga, wherein nakita naman natin to during the height of terrorism and terror brought about by the Abu Sayyaf group. Hindi lang sila focus sa Sulu. Meron sila sa Basilan, meron sila sa Tawi-Tawi, and even nang bibiktima din sila sa city ng Zamboanga or Zamboanga City. Kaya, and the reason we talk about this is because President Duterte was a significant and very relevant contribution to that. Like I said earlier on my opening part, sabi ko, si President Duterte became the missing puzzle for our local leaders to finally end the terrorism here in Sulu in order for the progress and development to come in. Kasi before, Sulu is labeled as a terrorism ground. But right now, as you can see on social medias and other postings,
we have unlimited number of tourists coming into the province of Sulu, all because it is peaceful already. We no longer have to promote it ourselves, but rather those tourists coming into Sulu, sila na mismo yung nagpo-promote. Kasi pag kami lang yung nagpo-promote, sinasabi, siyempre, taga dyan kayo, ipo-promote talaga in good words. Pero ngayon, yung mga tagalabas, sila na mismo ang nagpo-promote para sa probinsya ng Sulu. So we have foreigners coming in, we have tourists coming in from Luzon, Visayas, and even in Mindanao. So kasi wala nang gulo, peaceful na. You can walk at night without any fear. You can go home at 11 p.m., 12 midnight, or even past midnight. Wala kang kakatakutan. Unlike before, you are scared that a bomb might go off. You are scared that you might be abducted. You are scared that you might be gunned down. So ganoon nakakatakot ang Sulu. Before we had curfews. Ngayon wala na kaming curfew. Nagsimula ang curfew namin ng 9 p.m., naging 10 p.m., naging 11 p.m. hanggang nawala yung curfew namin. Kasi super peaceful na kami. And this is all possible with the sincere commitment ng national government through President Rodrigo Duterte. Kaya yung mga local leaders namin mas naging empowered. Kasi they know for a fact that the national government cares and is sincere with the promise that they provided to the people of Sulu and its local leaders. Kaya we are very thankful to President Duterte, including our local leaders who in one way or the other contributed to the peace and order that the Tausug, that the people of Sulu now enjoys and inshallah continues to enjoy in the years to come. Kaya para sa amin, gusto ko lang bumalik doon sa significance ng ginawa namin kagabi, nasasaktan kami and we are not really angered, but we are saddened with what's happening. My God, this is the former president of the Philippines, and this is how we treat our president. What's the assurance that in the future presidents will be treated like this? So we hope that that's not the case, and we hope this ends here. And hopefully, and inshallah, we pray to God. We should all pray to whoever God that we believe in, that President Duterte be given the right courtesy, the proper treatment that he is due for as the former president of the Republic of the Philippines. Yun lang po, maraming salamat. Thank you, Sir Omar. Huli na lang kay Sir Ayman. Sir, magkakaroon pa ba ng mga activities dyan sa probinsya ng Sulu at mensahe po ninyo sa ating taong bayan? So yun po, regarding sa mga activities, inshallah, future po, magkakaroon tayo ng mga future activities wherein magbibigay sa atin ng mga pagagandang point of views naman sa Sulu. At the same time, yung mga supporters natin sa Duterte, no? Hindi yan magbabago, mananatili po yan. At the same time, inshallah, in the near future, sa Sulu po ay pwede na po kayong pumunta dito, no? Sabi nga ni Kuya Raiz kanina, yung Sulu ay maganda na po, no? Wala na po tayong mga kinakatakutan dito sa Sulu, no? So, kaya kung gusto niyo pong pumunta dito, you are willing to see this kind of paradise na masasabi natin sa Sulu. You are free to come. Just you just need to link to the ang tawag mo doon sa mga ating mga otoridad dito sa Sulu, sa mga tourism, no? So at the same time, ang mensahe ko po sa ating mga kababayan, sa ating mga mamamayang Pilipino, no? Ang dapat talaga natin ipakita sa mga tao kung ano ba yung nararapat talaga sa ating Pangulong Duterte, no? So, nakikita natin, ang mga tao ay parang may taliwas na mga information, ganyan, marami ng mga opinion, pakanya-pakanya, no? Sa bawat isa, no? So, yung dapat lang natin ay isaulo, no? Dapat lang natin isaulo sa ating mga puso't isipan ay tingnan natin ang mga legacy. Ang mga legacy na ibinigay sa atin o iniwan ng ating Pangulo Rodrigo Duterte. Yun lang po. Kasi kapag yun lang ang basihan natin, ang ganda ng Sulu, hindi lang sa Sulu, pati sa Pilipinas, no? Yung lahat, pati yung mga
sa mga passport, naging 10 years ng mga driver's license. Sobrang dami ng legacy na iniwan sa atin ng ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, masasabi ko, sa 6 months lang nang siya ay nakaupo, sobrang dami na nang nangyari. Sobrang dami na nang nangyari na kaming mga tausog, kaming mga nandito sa sulong, na feel namin, naramdaman namin talaga ang pagbabago. So, hindi ko alam sa ngayon kung ano ba ang nagbago, no? Sa ating Pangulong BBM. So, hindi ko alam. Siguro, alam din ng ating mga mamamayang Pilipino. Ang aming lang ay gusto naming suportahan ang dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil ipinakita niya kung ano ba ang karapat-dapat na ipakita sa mga tao bilang isang presidente ng Pilipinas. Yun lang po. Maraming salamat.